years old, wala sa mukha. Ayun po. Gusto ko pong magkaroon ng programa ang mga senior. Para naman po, magkaroon naman po kami o sila, mga kasama ka pong senior. Maging masaya naman po magkaroon ng programa katulad po ng pag may okasyon. Christmas or Valentine, magkaroon po ng pagkakataon na gamit ang court para sa mga senior. Ano po? Isa po dito, isa pa rin po nakatulong dito sa mga senior ay bigyan po sila nung magbabago pa lang po maging senior, mapabilis ang pagbigay sa kanila ng ID. Para naman po malasap na nila o magamit para sa yung benepisyo. Kasi ang mga senior po maraming benepisyo. Ano rin po dito nakapanood sa aking number 1, priority senior is, alam ko po ang mga senior is meron pang makalakas. Kaya ako po mahilig magsumba. Yung po mga senior na kaya pa ang tuhod na magsumba, libre. Siyempre, mga senior na tayo, kailangan libre. Atong din po sa mga junior citizen. Hindi lang po kami. Siyempre, mga senior, mga junior din po. Pangalawa, sa akin gusto mangyari, para sa mga tricycle driver, doon po sa kanto, doon po napapansin nyo, parang wala sa ayos. Kailangan po natin silang isa-ayos. Yung pila po nila. Para sa ganon yung mga, din po, yung mga pasahero, hindi po sila parang nalilito kung saan po sasakay. Maganda po yung nasa ayos sila. At magkaroon sila ng uniform. Di po ba? Maganda uniform. Magkaroon. Babae. Lalaki. Meron dalawa. May nakita ng tricycle driver, lady driver. Diba? Ang pangatlo po, yung traffic. Gusto ko pong din na sa ayos. Siguro kayo din napapansin na traffic dito sa Quezon. Kasi po, yung mga nakaparada, wala po akong sasabihin na tanggalin. Hindi ko po kailangan na po ayusin. Yung pagpapark po ng mga sasakyan. Kasi dito po sa lugar ng Quezon, marami ng establishment. Hindi po natin maiwasan na yung mga customer is nakamotor. Ngayon po, kailangan lang natin itama yung pag-parking nila para hindi lang po maka-istorbo hindi magkaroon ng traffic. Yun lang naman po para maganda naman yung natin, di ba? Yung barangay. Nasa ayos. Ang daycare po, ang pang-apat ko po ay yung daycare center. Yung mga nanay po, hinihikayan ko po kayo. Sana yung mga 3 years old to 5 years old, enroll nyo po sa daycare para wag na po kayo lumipat doon sa ibang barangay. Dito po sa ating barangay, siguro po, magkakaroon po sila ng libreng gamit sa pangunahing gagamitin nila sa pagpasok. Sorry po. Ayun lang po. Ngayon po, ako po'y humingi po sa inyo ng suporta sa darating na election sa October 13. Humingi ko po sa inyo mga kabarangay. Pumili po kayo ng magiging leader na matalino, masipag, may takot sa Diyos, may puso para sa inyo. At isa pa, buo ang pamilya at may takot sa Diyos. Okay. Ito po, ang aming team. Bagong mukha, bagong pag-asa. Di ba gusto niyo ng pagbabago? Nandito po kami. Handa maglingkod sa inyo ng buong puso. Sa aming pagkakaisa, mangyayari po yun.
Maraming salamat po at magandang gabi. Yes, ayan, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa iyong mga mungkahi. Ngayon po ay ating pong tatawagin ang tatakbong bilang kagawad ay si Mr. Jason Jigs Tampico. Palakpakan po natin siya. Siya po ay nakatira sa 8 Quezon Street, nagtapos ng elemental sa Quezon Elementary School at nagtapos ng high school sa Tondo High. Siya po ay nag-college sa Universidad de Manila, ASBS Computer Engineering. Siya po ay nagtrabaho sa East West Bank and Land Bank. Ang current work niya po ngayon, ang team leader ng Concentrix. So, hindi po siya mahilig mag-volleyball. Charot. Yan po ang kanyang hobbies, maglaro ng basketball. At 3 times consecutive champion ng Tondo High School. Palakpakan natin, Mr. Jason Jigs Tampico! Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kabarangay ko. Again, ako po si Jigs Tampico. May pangyarihan sa inyo na kilala ko dito pero Tawad ko! hindi po lahat. Tawad ko! Ito po, yung mga plataforma na pwede ko ipatupad para sa pag-level up o pagpapaganda at pagsasaayos ng ating barangay. First, unang-una bilang naging secretary po ako ng barangay, mas maganda po na may pagtupad ko yung pag-update ng records ng bawat tao dito sa ating barangay. Kasi po, bakit? Kapag po updated po lahat ng data ng bawat tao dito sa sasakupan natin, mas mabilis pong magproseso or makagawa ng system para ma-process like senior citizen ID sa mga PWD at sa mga iba pang record ng mga nangungupahan na hindi naman natin kabarangay. Pero welcome pa rin po sila. Pangalawa po, yun na, tama si Kagawad Aldrin. Doon po kasi sa may pag-asikaso ng senior citizen, may mga edad na po sila at may mga senior citizen tayo na hindi naman din na kaya maglakad o mag-asikaso. Isa po yun sa pwede natin gawin para mas mapabilis yung pag-asikaso ng senior citizen ID nila, pati din po yung mga PWD. So, isa na po yun sa mga plataforma na pwede natin ayusin. Pangalawa po yung Clean and Green. Wherein, sa Clean and Green po kasi kasama na doon yung declogging. Alam naman po natin na sa isang buong taon, meron talagang bagyo na darating sa Pilipinas. So, may kasabihan nga tayo na daig ng maagap ang masika. So, mayroon naman tayong telebisyon para makibalita sa mga darating na bagyo. So, as early as possible, dapat may saayos na yung mga drainage o yung mga kanal natin. Kasi, konektado rin po ito sa health, sa kalusugan.